A blessed day to each and every one of you. Naway patuloy na ang inyong pamilya, ang inyong sambayan ay patuloy na dumaranas ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon. Sa araw na ito ay patuloy na mapapakinggan natin ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang mensahe. Dalangin ko na patuloy na ang Banal na Espiritu Santo ay sumaatin at patuloy buksan ang ating mga puso at isipan upang matanggap natin ang mga mensahe, ang mga salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng lakas at encouragement sa araw-araw. Ang mensahe ng Panginoon ay makikita natin sa aklat po ng Juan 5:1 hanggang 9. Na nagsasabi dito ay ito. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is covered colonnades. Bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin itong sinasabi dito. Sabi dito ay sa Jerusalem, malapit doon sa sheep gate, meron daw isang pool na kung saan ay kung tawagin ay Bethesda. Alam niyo yung Bethesda ay merong dalawang kahulugan sa Aramaic at sa Greek, sa Hebrew. Ang unang ibig sabihin ng Bethesda ay ito. Beth is house, Hesda is grace. Yan ang unang meaning. Yung ikalawang meaning sa ancient language is Beth house, Hesda is mercy. So, very exciting ang mensahe ng Panginoon sapagkat meron siyang sinasabi na dalawang bagay o dalawang character traits ng Diyos. Una, He is a gracious God. Second, He is a merciful God. Unahin natin yung gracious, yung house of grace. Alam nyo, nakakatuwa. Bakit? Dito sa ating talatang binasa, nabanggit yung sheep gate sa city of Jerusalem. Alam nyo, sa mga salita ng mga taga-Israel, meron silang very familiar sa kanila yung mga tupa at yung mga shepherd. At alam nila yung sheep gate na ito ay ito isang daanan o isang pintuan na kung saan ito'y pasukan. Kung lalaliman natin yung ating pag-aaral sa tulong ng Diyos, pinapakita sa atin na mayroong tahanan ng biyaya ng Panginoon. It is the house of grace. At alam nyo ba na itong house of grace na ito, lahat tayo dito ay kailangan natin yung biyaya ng Panginoon. Merong lugar na kung saan ay kasusumpungan ng tao ng biyaya ng Panginoon. At yung sheep gate, kailangan mo ng biyaya ng Diyos para makapasok ka doon sa city, sa heavenly city. Dito makikita natin na yung biyaya ng Diyos na iyon ay umiiral at binibigay sa atin dahil yung biyaya ng Diyos, yung bago ka mag-enter doon sa city, kinakailangan mo magkaroon ng purification. At yung pool in this house of grace, ito yung sinasabing paliguan kung saan naglilinis yung mga tao at nang sa ganon, sa kanila ay sila ay makapasok ng maayos doon sa city. Nadadaan sila doon sa sheep gate. So, kung titingnan natin,
makita natin na yung grace na galing sa Diyos, na bigay ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin. Ito yung dito matatanggap natin yung paglilinis ng Diyos about sa atin. Until sasabihin nga sa Romans chapter 5 verses 5:21, God's grace, God's righteousness is us through Jesus Christ. Nalilinis tayo ng Panginoon. The Lord purify us through Jesus Christ. Na kung saan yung biyaya ng Diyos ay galing sa Kanya. Tandaan natin sa John chapter 1 verse 17, ang sabi ganito, the law is given to Moses. Grace and truth comes through Jesus Christ. If you need to receive the grace of God, you need to receive Jesus. Because grace and truth comes through Jesus Christ. You need the grace of God so that you can enter into the sheep gate to the heavenly city. At yun ay napakaganda na ipinapakita sa atin ng Diyos ngayon. Ngayon, dito tayo po-focus doon sa ikalawang meaning ng Bethesda. It is the house of mercy. Kaya kung itutuloy natin yung pagbabasa natin, ang sabi dito, here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 80 years. Look at this. Meron doon na isang baldado at siya naroon for 38 years. Kung titingnan natin sa panahon na nangyari ang mga bagay na ito, 38 long years. Kung ikukumpara natin kay Jesus, mas matanda pa. Hindi pa pinapanganak si Jesus, naroon na yung baldadong ito, doon sa house of mercy. Ang tagal, 38 years, pero hindi niya natatanggap yung mercy na kailangan niya. Hindi niya natatanggap yung awa, yung habag na kailangan niya. So, nung si Jesus ay mag-ministry, probably he was 30 to 33 years old. Nandun sa pagitan na yon. Pero yung baldadong ito, 38 years na andun na at naghihintay. By chance, naghihintay. Sapagkat sabi pa dito, when Jesus saw him lying there, had been in this condition for a long time. Talagang alam ni Jesus, ang tagal niya, nakahiga ka dyan na napakatagal na panahon. For 38 long years. The invalid was in the house of mercy. Magko-question ka na andun ka sa tahanan ng habag, pero di ka makatanggap ng habag. Yung lugar na yon, mga kapatid, tandaan natin, it is a place na kung saan yung lahat ng mga tao doon ay naghihintay ng chance. Tuloy natin yung pagbabasa natin. Jesus asked him, do you want to get well? Sir, the invalid replied, I have no one to help into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. Now, dito makikita natin, maraming tao nagkakatipon-tipon doon sa pool of house of mercy. Lahat sila ay mga disabled. Lahat sila ay mga nangangailangan ng awa
nangangailangan ng biyaya, nangangailangan sa harapan ng Diyos. They are in the right place sa panahon na yon. It is the house of mercy. Kung titingnan natin, yung bahay, napakahalaga. Naalala ko yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ganito ang sabi niya, aanhin mo o si Balagtas o sino mang aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira ay kuwago. Mabuti pa ang isang kubo na ang nakatira ay tao. So, yung bahay mahalaga. Pero mas mahalaga kung sino yung naroon sa bahay. Siya ang pinakamahalaga. Sa House of Mercy, ang pinakamahalaga ay yung presence ng merciful owner of everything, which is God, our God who is merciful. Now, yung baldado na doon for 38 years. At ang sabi niya, sabi ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, Sir, wala akong tumulong sa akin eh. Walang tumulong sa akin. Kapag yung tubig nakalawkaw na, ay minauna sa akin. Alam niyo, this is a belief na kung saan, sa mga nagkakatipon, yung tubig doon sa pool, sabi, kapag minsan isang taon, bumababa ang anghel at kinakalawkaw, ini-stir niya yung tubig. Ang sino mang baldado, sino mang may karamdaman, sino mang may pangangailangan, na siyang unang makalusong doon sa tubig, tatanggapin niya ang awa at habag ng Panginoon at siya ay gagaling. Napakarami nila. Sipin mo na lang parang isang Paralympic na kung saan napakaraming mga disabled, mga tao na nangangailangan, mawalang kakayanan, mga nangangailangan sa Diyos ay nagkakatipon sa lugar na yon. Para ano? Para sila magwagi. By chance, makatanggap sila ng habag. But this time in the house of mercy, the healer comes in the house of mercy. He is in the house. Jesus is the great healer. And Jesus is in the house of mercy. Look at this. Yung invalid for 38 years, nakita ni Jesus, nalaman ni Jesus na siya for a long time is there waiting to receive the mercy of God or the mercy of anyone. This time, nilapitan siya ng Panginoon at sabi sa kanya, gusto mo bang gumaling? Marami sa atin na may ganun din kalalagayan. Yung iba may karamdaman. Yung disabled, yung sabi, limitado ang kanilang magagawa, kakayanan sa buhay. Physically, may depekto sila. Mentally, may mga depekto. Emotionally, may mga depekto ang mga tao. May mga problema na siyang nagiging dahilan kung bakit wala silang magawa sa buhay. Sa panahon ngayon, katulad din tayo ng mga tao na nakapaligid doon sa pool na yon, na kung saan naghihintay sa awa, sa biyaya ng Panginoon na maging maayos ang ating mga buhay, na maging maginhawa ang ating kalalagayan, na maranasan natin yung kapangyarihan ng langit na siyang
bibigay sa atin ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong kagalakan, panibagong pag-asa sa buhay. But this time, mga kapatid, the Lord God says to each and every one of us, Jesus is in the house. Is in the house. And when He comes, tutulungan niya tayo. Napakaganda ng ginawa ni Jesus doon sa tao. Ang sabi niya, then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. At nung sumunod yung tao, siya'y gumaling. First, Jesus will come to you because of His loving kindness. Yung pagmamahal ni Jesus, yung kanyang kabutihan, yung kanyang mercy, ay pinaranas niya doon sa mga invalido. Mercy means loving kindness, compassion. It is more than emotion. It has a choice of action. Dito makikita natin na yung habag ng Panginoong Hesus ay hindi lang emotion, hindi lang feelings. Ito ay isang damdamin na merong hangarin. Iti na nagpasya siya na tumulong, nagpasya siya na abutin ang ating mga pangangailangan. Di ba napakaganda no, napakadakila ng Panginoon sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. He comes to restore your life. John chapter 10 verses 1 and 2. Anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and robber. The one who enter by the gate is the shepherd of the sheep. See, mayroong significance yung sheep gate. Na pinapakita lang na ang sino man doon sa sheep gate, may tagapagbantay doon. At wala siyang papapasuking iba, kundi yung totoong shepherd ng mga sheep. Jesus is our great shepherd. At ang sabi ni Jesus, kung meron man pumunta at umakyat sa bakod, siya'y magnanakaw. Kung meron mang iba na dumadaan hindi sa gate, siya ay magnanakaw. Mga kapatid, napakaganda nito. We have the great shepherd, the shepherd of our soul. For the disabled, blind, lame, and paralyzed are waiting for a chance. Dumating si Jesus doon sa house of mercy na naandoon yung mga disabled, mga bulag, mga lumpo, yung mga paralyzed. Sipin mo, disabled, walang kakayanan. Bulag, hindi makakita. Lame, hindi makalakad. Paralyzed, walang maramdaman. Alam nyo, hindi lang lahat ito for physical eh. Meron dito mga emotional. Sa emotional nila, yung damdamin nila, yung mata nila, hindi makakita ng totoo, hindi makakita ng pag-asa. Walang kakayanan na tumayo sa sariling paa. Paralyzed, mga manhid na. Alam nyo, yung labis na kahirapan, maraming problema, yung pain, nakakamanhid yan. Maraming tao manhid na ang damdamin dahil sa mga dinadanas na problema, mga nakaranas ng sakit, ng kalooban, manhid na. Saan? Sa pagmamahal. Hindi na sila makadama ng awa sa kapwa. Hindi na sila makadama ng awa sa iba. Yung iba talagang sadyang walang magawa. Bakit? Sila rin nangangailangan. They are disabled. Blind. Hindi nila makita.
Yung mga bagay na itinuturo ng Diyos, hindi nila makita yung itinuturo ng langit. But Jesus comes to change your life, even your situation. The healer comes to change your life and your situations. He will help you with your disability. You will find compassion in the right place if Jesus was there. Kahit yung lugar ay tinatawag na lugar ng habag at awa, kung wala si Jesus doon, it is nothing. Napakahalaga ng presensya ni Jesus. Saan man lugar, saan man sitwasyon, saan man kinalalagyan mo, napakahalaga ni Jesus. At ito yung kabutihan ng Panginoon na nais sabihin sa iyo ng Diyos. Jesus is willing to come to you, to help you to change your life, your situation. He wants you to experience the mercy of God through Him. Jesus, the healer, will come to give His divine mercy. Dumadating si Jesus para ibigay sa atin yung divine mercy na galing sa Diyos. His goodness toward those who have no claim on, no reason to expect divine favor, comes naturally because of His presence. Yung kabutihan ng Diyos, yung kabutihan ni Jesus, na nadadama niya sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng wala ng maasahan, sa lahat ng wala ng matanggap na tulong at habag, walang sapat na dahilan. Nasabi nila, I have no reason to expect something from God. I am a sinner. People, the mercy of God is for you. At ito'y daladala ni Jesus. Kung sinasabi mong hindi ka karapat-dapat, mahal ka pa rin ng Panginoon at nais ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Lumalapit siya sa iyo, tumatawag siya sa iyo dahil gusto niyang iparanas sa iyo ang habag ng Panginoon, ng Diyos, at nang sa ganon, yung kanyang kabutihan ay dumating sa buhay mo dahil naroon siya para sa iyo. The principal manifestation of God's mercy has been in the form of a gift brought by Jesus. Yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos ay nandoon sa wangis, nandoon, nakabalot yon as a gift. Dala-dala ni Jesus. Alam niyo yung gift na ito? It is a gift of salvation. It is a gift of righteousness brought by Jesus Christ, our Lord and Savior. Now, keep this in your heart. Jesus is in the house. Narito si Jesus. He is greater than the house of mercy because He is the merciful Savior. He is the merciful Lord. He has compassion on you. Sabi dito yung compassion, sabi sa Jeremiah 42 verse 12, and I will show mercy to you. Sabi ng Bible, ipapakita niya yung kanyang habag sa iyo.
I have compassion on the multitude because they have stayed with me now 3 days and have nothing to eat. In Mark chapter 8 verse 2, nung makita ni Jesus yung multitude, nagkaroon siya ng compassion sa kanila. And Jesus is here. Jesus is here. The compassionate Savior. The compassionate Lord. God who is merciful is here. Your healer is here. Jesus applies a balm of healing to those who are hurt and forgotten. Nasasaktan ka ba? Nakaranas ka ba ng sakit? Sakit ng bigay ng ibang tao? Sakit ng damdamin mula sa iyo mahal sa buhay? Sakit ng damdamin sa mga tao na tumalikod sa iyo? Naranasan mo ba na sa tingin mo wala na, nakalimutan ka na ng lahat, walang pumapansin, walang tumutulong, tila ba nag-iisa ka na lang sa mundo, walang nais dumamay? Your merciful Savior is here. Jesus is here. At nais niya gamutin yung mga sama ng loob, yung mga sakit na nararamdaman mo. And even if you are physically ill, Jesus is your great healer. Naway maranasan mo yung balm of healing na ini-apply niya sa iyong buhay sa mga sandaling ito. He is the merciful healer of those who have no one to help. Naranasan mo na ba, nadamo na ba na sabi mo, karamdaman ako, wala man lang tumutulong sa akin. Awang-awa ka na sa sarili mo dahil para bang tila ba sadya na walang nais umabot sa iyong mga pangangailangan. Wala kang mapagsabihan. Wala kang mapagkwentuhan. Bakit? Wala kang ni sino man, wala kang mahingaan ng tulong. Your merciful Savior, Jesus, is in the house. He is here for you. And He wants to help you. Kung tatawag ka lang sa Kanya, kung lalapit ka lang sa Kanya, hindi ka mabibigo. I encourage you, mapit ka na sa Kanya. Huwag kang mahihiya, naiintindihan ka niya. Alam niya yung kalalagayan mo, tutulungan ka niya. A person's hope is a chance to be close to the water. But Jesus comes to you with divine favor for your incapacity. Marami yung mga tao maasa sa chance. Baka sakali. Subukan ko, baka sakali. Maghintay ako, gaano man katagal, baka sakali. Pero si Jesus dumarating. Yung chance mo, gagawin niyang change sa buhay mo. Your chance become change. Babaguhin niya yung pananaw mo sa buhay. Babaguhin niya yung pagkakaunawa mo sa mga sitwasyon. Papakita niya sa iyo na hindi aksidente. Yung mga sandaling ito, hindi aksidente na naririnig mo ang mensahe ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, tawagin ang pansin mo dahil gusto niya baguhin ang sitwasyon ng buhay mo. At ang Panginoong Hesus lamang may makakagawa noon. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, kung lalapit ka sa Kanya, tandaan mo, siya ang ipinadala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para ipadama ang biyaya at habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo.
Hindi mo kinakailangang matulad doon sa iba, gusto nila lumapit doon sa mga tao na baka sakali ay maawa sa kanila, baka sakali ay tumulong sa kanila, baka sakali ay makatanggap sila ng awa. Pero dito, hindi baka sakali. Bakit ka lalapit doon sa iba? Kung ang ipinapangako ay baka sakali. Si Jesus, hindi baka sakali. Sigurado, kapag lumapit ka sa Kanya ng buong puso, tutulungan ka niya. Tinitiyak ko sa iyo, tutulungan ka ng Panginoon. Aabutin ka ng Panginoon. Your chance will become changed. At sa pag-abot sa iyo ng Panginoon, sa pagtulong sa iyo ng Panginoon, mababago ang buhay mo. Huwag ka nang mag-isip pa ng matagal. Huwag kang matakot. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka kay Jesus. He is in the house. He is here for you. Dalangin ko na masumpungan mo. When you meditate in this message, you will find the presence of Jesus in your life. Come to Him. Come to Him. Huwag mong isipin, huwag mong intindihin yung mga bumabagabag sa isip mo. Huwag kang matakot na sasabihin mo, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Wala naman talagang karapat-dapat sa Diyos eh. Pero lahat ng lumapit sa Diyos, kahit hindi karapat-dapat, tinanggap ng Panginoon at ibinigay niya yung kanyang mayamang awa at biyaya sa lahat ng lumalapit sa Kanya. This day is for you. Today is your day. Come to Jesus. Come to the healer. The healer is in the house. Our Lord and Savior is in the house. Come to Him. God bless you. And God bless your family. Thank you.